Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga abang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. Kinikilala po natin ang inyong presensya sa gabing ito. Sa kabila ng pabago-bagong panahon, kani-kanina lang umuulan, ano? Tapos nawala, parang maalinsangan naman, na lalo pang nakakapagkasakit. At kahit na ganito ang ating kalagayan, lumalapit tayo sa Nazareno. At sa ating paglapit sa Kanya, bit-bit natin ang mga intensyon ng mga online ngayon na hindi na nakaparito. Karamihan sa inyo ay mas matagal ng deboto kaysa sa akin. At marahil ay pamilyar na po kayo sa parable of the mustard seed na nasa ebanghelyo natin ngayon. Ang gusto ko lang linawin doon, yung mustasa na binabanggit, hindi yung gulay natin na kapirasong mustasang ganyan, na binuburo doon sa amin sa Cavite. Ito po ay mustard tree na pinagagalingan noong kulay dilaw na parang ipinapalaman sa tinapay, yung mga kapatid, galing sa mustard seeds. So ito, ang mga buto nito, malalaki. Parang kasinlaki o mas malaki pa sa hinlalaking ito, mga kapatid. Kaya it makes sense na banggitin na lumalaki ang puno nito, nagkakasanga ng malalabay, nakapamumugad ang mga ibon. Ito ang ating dalangin, mga kapatid, na tayo man ay lumago at lumabay ang ating mga sanga upang sa ating lilim ang mga gala na mga ibon ay makasilong sa atin. Ibig sabihin, yung mga hindi pa nakakatagpo ng kanilang tahanan
o mismong ang paglilipat-lipat ang kanila mismong tahanan, pag napadaan sa atin, maging at home sana sa atin. Ano mga kapatid? Yun ang ating dalangin tungkol sa tungkol sa ebanghelyo natin ngayon. Yun lang naman ang gusto kong banggitin sa ebanghelyo, ano? At kung inyong mamarapatin, mas ninanais ko sanang mag-focus sa unang pagbasa. At sa dinami-dami ng characters doon, magzo-zoom in tayo kay Urias, kay Uriah the Hittite. Kasi hindi siya masyadong nabibigyang pansin. Mas natatabunan ng malalaking karakter. O, mas tama siguro sabihin, natatabunan siya ng mas malalaking karakter kaysa kanya, katulad ni Haring David. At yung kanyang kadakilaan ay mas ay nalalambungan, mga kapatid, ng laki ng kasalanang ginawa ni Haring David. Ano, mga kapatid? So, meron pang isang karakter dyan, si Joab. Ano ba yun sa Tagalog? Si Joab. Joab na rin pala. Si Joab na sidekick naman ni Haring David. At kumbaga, sa bandang ilailalim ng istoryang ito, makikita din natin ang kanyang kadakilaan. Hindi man ganon ka-pronounced katulad ng kay Urias. So, kilala naman natin si Uriah the Hittite. O simula ngayon, tatawagin na lang nating Urias, ano? Asawa siya ni Bathsheba na sinipingan ni Haring David. Isang hapon na wala siyang magawa, na masyal-masyal siya doon sa balkonahin ng kanyang bahay, natanawan niya ang isang magandang babae. At sa dinami-dami ng kanyang mga, sabihin na natin, girlfriends, yun ang gusto niya. Imposibleng hindi niya kilala si Bathsheba. Mamaya pag-usapan natin yan dahil sa kanilang samahan ni Urias. Alam niyang may asawa ang babae. Pero hindi niya gusto ang iba. Ang gusto niya ay siya. So, he wanted her and he took her. Matapang naman dirigma si Urias, mga kapatid. Kaya nung magkaloko-loko ang sitwasyon, ibinalan niya sa kanyon, kumbaga, para mamatay. Mayroong ganong power, ang mayroong ganong posisyon, mga kapatid. Kaya pag sila ang nagloko, maaaring ang buong kaharian ay magkaloko-loko. Isa po si Urias sa mga hindi masyadong na-appreciate na mandirigma sa banal na kasulatan. Biktima siya rito. Pero natatabunan nga ni David at ng malaki niyang kasalanan ang kanyang karakter, gaya ng una na nating nabanggit. Malaki rin po sana ang ambag niya sa pagtatatag ng kaharian ni David. Pero ganun ang isinukli sa kanya ng kanyang hari. Ginawa siyang pendeho at ibinuyo sa kamatayan habang nakikipaglaban sa ibang bayan para sa kaharian. At habang ang kanilang hari ay pasapasarap sa sariling bayan,
at pinapakialma na pala ang kanyang asawa. Mukhang pipitsugin si Urias sa chapter na ito, mga kapatid. Pero sa chapter 23, nitong aklat ding ito, at sa 1 Chronicles chapter 11, malalaman po natin kung sino talaga siya. Doon, sinasabi pong miyembro siya ng 30 elite na sundalo ng kahariang yun. Kaunti lang yan. Kumbaga dito sa atin ano ba yung pinaka-elite sa military? Yung mga SWAT na yan. Yung mga masyadong trained, mga kapatid. Subok sa tapang, hasa sa pakikipaglaban, tapat sa sinumpaan, kahit hindi siya native na Israelite, dahil nga Hittite siya. Hittite na naiintindihan ang religious underpinning ng kanilang ipinaglalaban. May mga sundalo po kasi na sumusuong sa giyera, katulad ngayon sa Russia at sa Ukraine, hindi naman naiintindihan kung ano ba talagang pinaglalaban natin dito. Kaya madaling bumagsak ang kanilang moral. Pero itong si Urias, kahit siya ay isang Hittite, dayuhan, naiintindihan po niya ang kahalagahan ng kanilang ipinaglalaban dahil sa loyalty niya hindi lamang sa kanilang hari, kundi sa Ark of the Covenant na pinag-usapan natin kahapon. Mahigit po 30,000 katao, 30,000 ang miyembro ng troops ni David. Imposibleng makilala niyang lahat ang mga iyon. Pero kilala po niya si Urias. May mga pagkakataon po sigurong nakipaglaban siyang kasangganiya kung saan niya nakita ang tapang nito in combat. Hindi rin po malayong napanday ng matitindi nilang pinagsamahang ito ang band nila bilang brothers in arms. Ang mga pinakamatatapang na sundalo, minamahal kong mga kapatid, ay pinagtatagni ng brotherhood na iyon. At dahil sa brotherhood na iyon, gumuho mang lahat, dahil lang doon, handa silang mamatay para sa isa't isa. Pumapalpak ang patriotism at ideology, pero ang bond of brothers ay hindi. Sa case po ni David kay Urias, mukhang may mas malakas pang driving force sa likod ng betrayal na ito ng bond of brothers. Ito rin po ang lulusaw sa sarili niyang bantayog na gawa lamang pala sa putik. Huwag po nating kalimutang may tatay din pala itong si Bathsheba, mga kapatid. Si Eliam, anak naman ni Ahitophel, at maaaring kabilang din sa 30. Siya ring Ahitophel na kakampi ni Absalom at papanig sa kanya sa tatangkain nitong kudeta laban sa tatay nitong si Haring David. Kung hindi nyo kilala si Absalom, anak po siya ni Haring David. Magkukudeta sila laban sa kanilang ama. At itong si Ahitophel na tatay ni Eliam, at si Eliam naman ay tatay ni Bathsheba, kakampi sa lalaban sa hari. Okay. So, maging ang attack dog niyang si Joab
na tumanggap ng utos na hayaang mamatay sa frontline si Urias, ay magwa-warning po sa kanya, mga kapatid. Sa chapter 19, tungkol sa maligalig na sitwasyon pagpakiramdam ng kanyang mga tauhan, ay ipinagkanulo sila ng kanilang hari. Gaano katapat na itong si Joab sa hari? Susundin niya ang utos ng hari na hayaang mamatay si Urias sa frontline. Pero gaano katapat si Urias mismo, dahil siya mismo ang nagdala kay Joab ng sulat ng hari tungkol sa kanya. Na pagdating ng sulat na yon sa hari, pag nabasa niya, ang mababasa ninyo doon, papatayin yung may dala ng sulat. Siguro hindi niya yun binasa. Gaano katapat ang mga tauhan ng hari sa kanya? Pero in fairness, kay Joab, mga kapatid, bagamat hinayaan niyang mamatay si Urias sa frontline, hindi po niya isinubong mag-isa sa kamatayan si Urias. Ipinagkaloob pa rin po niya sa kanya ang karangalan ng pagkamatay kasama ng ilang magigiting na iba pa. At sa puntong ito, mga kapatid, mapapansin natin ang unti-unting pagdaos-dos ng paghahari ni David. Mapapansin natin na unti-unti rin naman siyang pinupukaw o ginigising spiritually. Na mas marangal pa pala at mas may integridad pa kaysa kanya na hinirang na hari, ang isang dayuhan na hindi naman talaga kabilang sa kanila. Hindi po nalilihim sa mata ng Diyos ang mga loyal na mandirigmat mananampalataya gaya ni Urias, mga kapatid. Katunayan, sa mahabang tala ng mga ninuno ni Jesus sa panimula ng Ebanghelyo ayon kay San Mateo, siya lamang po ang binabanggit doong hindi nila kadugo. 42 po ito, mga kapatid, 42 generations. Binabasa natin yan pagsimbang gabi. Yung genealogy ni Jesus. Tingnan po ninyo. Si Jesse ang ama ni Haring David. Si David naman ang ama ni Solomon. Nakalagay po sa parenthesis, ang kanyang ina ay si Bathsheba, na dating asawa ni Urias. Sa dinami-dami ng mga pangalang yun, mga kapatid, si Urias lamang ang binabanggit sa salin lahi ng Mesiyas na hindi nila kadugo. Ang pagkakabanggit pong ito sa pangalan ni Urias, karugtong lamang ng pangalan ni David, ay makulit na paalala sa atin ngayon na ang mga hari na katulad niya ay babagsak din dahil sa sarili nilang mga gawa. Humukay siya ng sarili niyang paglilibingan niya, unti-unti. Dahil lang sa hindi niya napigilan ng kanyang sarili na makipagsiping sa asawa ng may asawa. Bukod doon, mga kapatid, bukod sa ito ay makulit na paalala na ang mga ganitong klaseng leader ay bumabagsak dahil sa sarili nilang kagagawan. Dinadala din po tayo nito sa pag-alaala mula sa Old Testament
patungo sa New Testament, patungo naman sa eternity. Lagi nating maiisip, pag nababasa natin ang pangalan ni Urias, karugtong lamang ng pangalan ni David, na umuusbong ang kadakilaan sa kabila ng kabuktutan. At alam nyo, ang isa pang remarkable dito mga kapatid kung bakit pinayagan dito ng Diyos na mapasulat doon ang kanyang pangalan, dahil binigyan siyang karangalan ng Diyos. Bilang pagkilala sa kanyang katapatan sa kanya at sa kanyang pinaglingkuran hanggang kamatayan. Ang biyaya rin nawang ito, mga kapatid, ng katapatan at katatagan, maging ang loyalty natin sa Diyos, ang siya nating tanggapin sa pagtanggap natin sa banal na Eucharistia. Matulungan nawa tayo ng Espiritong Banal na manatiling matatag kapag ipinagkakanulo na tayo ng sarili nating mga pinaglilingkuran. At sa ganang kay David, mga kapatid, hilingin natin sa Diyos na turuan niya tayo na huwag ilaglag at huwag iwanan o ipahamak ang matatapat nating kapatid at kaibigan.